Duwendina. Ito ang Duwendland. Dito nakatira ang mga duwende. Masaya sila sa kanilang tirahan dahil pinagpala ito sa yaman ng kalikasan. Ito naman si Duwendina. Isa siyang napakagandang duwende. Bukod sa maganda, ay mabait at matalino rin si Duwendina. Laging naiisip ni Duwendina kung may iba pang nilalang sa daigdig. Ano kaya ang nasa dulo ng bahaghari? Aniya sa sarili. Si Papo Duwendtanyo naman ang pinakamatanda at pinakamatalinong duwende sa Duwendland. Nakatira siya sa bundok Duwindok. Isang araw ay umakyat ng bundok Duwindok si Duwendina. Marami siyang gustong itanong kay Papo Duwendtanyo. May mga nilalang po ba bukod sa atin, Papo? Tanong ni Duwendina. Mayroon, sagot ng matandang duwende. Nakatira sila sa kabila ng ating daigdig. Ipinakita ni Papo Duwendtanyo kay Duwendina ang isang lagusan. Kapag pumakabala ka riyan, makararating ka sa daigdig ng mga tao. Sobrang excited ni Duwendina. Bigla siyang pumasok sa lagusan. Naku, Duwendina, magbalik ka! Sigaw ni Papo Duwendtanyo. Hindi na nakasagot si Duwendina. Nasa kabilang daigdig na siya. Ang ganda! Manghang-mangha siya sa bumulagang tanawin. Napasiksik siya sa puno nang marinig ang isang nakabibinging tunog. Rrr! Rrr! Tahol ni Bantay, ang alagang aso ni Lito. Takot na takot si Duwendina. Nagsiksik siya sa guwang ng puno. Akala niya ang aso ang nilalang na tinutukoy ni Papo Duwendtanyo. Nagulat si Lito nang makita kung sino ang tinatahulan ng alaga. Sino ka? Tanong ni Lito. Ako si Duwendina, sagot niya. Gulat na gulat din ang nanay ni Lito nang makita si Duwendina. Nakita ko siya sa malaking puno sa dulo ng bakuran, inay. Balita ni Lito. Tinanong ni na Aling Toneng at Lito si Duwendina. Nakatira po ako sa Duwendland. Ulila na po ako. Kwento ng duwende. Kailangang itago natin si Duwendina, inay. Baka makita siya ng ibang tao. Baka matakot sila o isiping madalang malas si Duwendina. Ani Lito. Mananahi si Aling Toneng. Iginawa niya ng damit, sombrero at sapatos si Duwendina. Ang ganda! Tuwang-tuwa si Duwendina. Naging mabuting magkaibigan sina Lito at Duwendina. Lagi silang naglalaro. Kumapit kang mabuti, sabi ni Lito. Rrr! Rrr! Tahol ni Bantay. Dalawang kaibigan ni Lito ang bumisita sa kanya. Nakita ng mga ito si Duwendina. Natakot ang dalawa. Nagsisigaw na tumakbo ang mga ito. Galit na sumugod ang magulang ng mga bata. Hinahanap nila si Duwendina. Nilagnat daw ang mga anak nila sa takot. Nalungkot si Duwendina. Nagpasya si Duwendina. Babalik na siya sa Duwendland. Ayaw niyang magkaproblema si Aling Toneng at Lito dahil sa kanya. Inihatid siya ni Lito sa malaking puno sa dulo ng bakuran. Isang araw, hihintayin ko ang pagbabalik mo, sabi ni Lito. Dala ang mga alaala ni Lito at magagandang karanasan, muling bumalik si Duwendina sa Duwendland, ang sarili niyang daigdig.